is annuity due na naman. Ang annuity due ay imbis na end of year period yung bayaran, in the beginning na. Kaya ito, ang ordinary annuity, makikita mo na, zero muna dito, sa huli ng zero, ito, January to December, kunwari, sa December siya magbayad, kaya andito siya sa 1A. End of year kasi ito, hanggang sa end. Dito naman, ang bayad naman sa pang first year ay beginning. Kaya ang zero, meron na siyang A. Hanggang sa N-1. Yung N, yung bayad kay N, ito yung nasa N-1. Kasi beginning. Gets? Ganun lang naman. Okay, so formula derivation. So meron tayong ito yung representation ko kanina, di ba? Sa ika-0 pa lang, meron na agad bayad. And then, anong gagawin ko? Same din sa pagdidirect ko nung ordinary at saka yung deferred, no? Magsasubmit ako base sa future value formula. Itong P, future niya yung A lahat. Ang future ni A, ang future ni A maliit na P, ang future ni A maliit na P. Pero pag i-add mo lahat yung maliliit na P sa summate mo, yun yung resultant P. Ito na yun, ito na. Kaya pinag-add ko lahat. Okay, so first A muna, yung first A ay nasa 0. Wala siyang distance or wala siyang gap sa P, location P. Kaya wala siyang year or wala siyang period, kaya A lang siya. Okay? And then dito, pinag-add ko ito. Ito naman yung 1, para sa 1. 1 to, kasi 1. Sa 2, 2. Hanggang sa Hanggang sa N-1, guys, take note. Huwag niyo pong idagdag si N. Kasi yung location lang ng arrow ay nasa N-1. Yun yung huli. Kaya hanggang N-1 lang tayo dito. And i-multiply ulit natin both sides ng 1 plus I. And may makikita ulit tayo dito na kakaiba. Itong A na to hanggang A over 1 plus I raised to N-2 ay meron din yan sa first equation. And kung ita-transpose mo yung A over 1 plus I raised to N-1, ito na yung exactly na andito banda sa second equation. I-substitute na lang natin ito dito. Yan. Substitute ko na. And then transpose mo na lang si P sa kabila. Minus 0. Shortcut, maging ganito na. Gets? Alam naman natin yung future value ay ganito. So magiging formula sa future ay ganito. Okay guys, so ang pagkaiba niya sa ordinary annuity ay yung ordinary annuity formula, wala silang 1 plus I sa gilid. Pati sa future, wala din. Dito lang sa annuity due, dagdagan mo lang ng times 1 plus I. And yun na yung formula ng annuity due. Okay, example. A parent wants to save for a child's college education. Beginning today, the parent deposits 12,000 at the beginning of every quarter. Okay, beginning of every quarter into a savings account for 5 years. So 4 times siya nagbabayad every 5 years, every 1 year. So 4 times 5, 20 quarters yan. And then the account earns 6% nominal interest compounded monthly. Okay? Determine the accumulated amount in the account immediately after the last deposit has earned interest until the end of the investment period. So ito yun. Nag-deposit daw yung mother ng 12,000 sa beginning of every beginning. So sa 0, mayroong pababa agad. Loss yan kasi
nagde-deposit siya. Mamaya magiging niya kasi tataas din yan. So, bababa siya, bababa every beginning of the period hanggang yung beginning ng ika-20th period ay nasa, yung bayad pala sa ika-20th period ay nasa ika-19 mismo sa diagram. Kasi beginning. Okay? Okay, solution, kailangan mo muna natin na itugma ang monthly sa quarterly. Kasi compounded monthly, every quarter ang bayaran. Kailangan magtugma, kailangan mag-adjust yung interest rate, hindi yung periodic payment, okay? So, yan. From compounded monthly into compounded quarterly, ito na yung compounded quarterly. So, yung future value after sa ika-20th year, gamitin lang natin yung formula. Substitute mo, basta take note na ang interest natin ay compounded quarterly na 6.03. I-divide mo yan sa 4. Kasi 4 times a year siya mag-interest. 4 times a year siya mag-interest kaya divided by 4. Tapos yung number of period ay 20. Okay, yun. Next, a business leases equipment and agrees to pay 25,000 at the beginning of every 6 months for 4 years. So, 25,000 siya nagbabayad twice a year for 4 years kasi every 6 months. Kaya 4 times 2, 8 years lahat yan. 8 semi-annual period pala kasi twice a year. 8 semi-annual period. And then the financing company charges 10% nominal interest compounded quarterly. Hindi na naman nagtugma. Quarterly and monthly. Ay, quarterly and semi-annually. I-convert natin yan sa semi-annually ulit. Determine the present value of the lease. So, i-drawing muna natin yung cash flow diagram. So, di ba dati merong pera si business niya. Tapos, agrees to pay, bayad siya, so nagka-loss siya. At the beginning of every period, nagsimula siya ng 0. Beginning kasi ng first year ay 0. So, at the beginning, nagbabayad siya ng 25K each semi-annual period hanggang makomplete yung 8 semi-annual period. At okay, ulitin ko ulit, ang bayad para sa ika-8th year ay yung beginning niya. Nasa 7th year. So, nakalagay siya sa 7th kasi beginning ng 8th. Okay? So, solution, convert ulit muna natin si quarterly sa semi-annually. Ito na yung semi-annually niya, compounded semi-annually. And kukunin natin yung present value. Convert, i-substitute lang natin. So, yung 10.125%, hatiin natin ng dalawa kasi twice a year siya nag-i-interest. Tapos yung number of period, 8. Okay? Then, gano'n lang, substitution. Basta lagi kayong gising, dapat wag niyong kalimutan ang I. Dapat nagdi-divide siya ng compounding period. Ito naman, mahirap na to. A man bought an equipment costing 60,000, payable in 12 quarterly payments. 12 quarterly payments, each installment payable at the beginning of each period. So, 12 quarterly payments yung total number of periods niya. Okay? And every beginning siya nagbabayad. The rate of interest is 24% compounded quarterly. Ang quarterly na to, compounded quarterly, nagtugma siya sa number of periods natin na quarterly. So, no need to convert, okay? Kasi nagtugma na. What is the amount of each payment? Drawing muna natin, cash flow diagram. So, dati may pera si man and nagbabayad na siya 60,000 per quarter. Kaya, ayan, every beginning of the period. Kaya, baba, A hanggang sa matapos ang period. Pero sabi ko nga, ulitin ko ulit, ang bayad para sa last period na 12 ay nasa beginning niya, which is nakatapat yan sa 11 mismo, ika-11. Yan yung location ng beginning niya. Okay? Tapos yung F, guys, always nasa last period yan.
Kung napapansin niyo sa ordinary annuity, sumasabay yung ating future value sa last na annual payment. Pero dito sa annuity due, sa last period pa rin siya. Hindi siya magagalaw. Hindi na siya sasabay sa A. Okay? Yan. Solution. Since naka-ano na tayo, ang quarterly ay compounded. Compounded quarterly ay parehas siya sa periodic payment. No need to convert. Ang gagawin na lang natin ay ang 60 pesos, yan na yung gamitin natin na principal value. Bakit? Di ba? Kasi kung babayaran mo ang equipment or bagay, kung ang typical to sa totoong buhay, no, kung pinili mo ang installment, mas mahal ang babayaran mo na total. Pero pag cash ang binigay mo, walang dagdag, walang interest. Okay? Kaya natin nilalagay itong original or anong tawag nito? Kalimutan ko yung technical term. Yung original price niya bago patungan ng installment. So ito yung P. And then substitute mo lang dito yung mga values. Remember, 24% compound quarterly kaya divided by 4. 4 times a year siya nag-i-interest. Then 12 daw. 12 quarters ang period niya. Ayan. Thank you guys. Thank you.